Pagka ganito ang sira, may simpleng paraan tayo para maayos. Sirang power supply o lumolobong mga kapasitor, paano natin maiiwasan? Yung mga humihingi ng auto update, paano natin maiiwasan na mag-stack up sa 47? Naka-steady lang yung GMA tapos nakaboot lang. Ngayon, paano nga ba natin maiiwasan yung mga ganyan sira? Hello mga katek! Welcome back mga ka-WJ team. May mga simpleng tutorial tayo dito sa GMA for the box. Yung mga kadalasang nagiging problema, gagawa natin ng solusyon kung paano natin maiiwasan. Katulad nitong sira nito, yan nakaboot lang. Tapos kung mapapansin nyo yung kanyang display ay naka-GMA lang. Naka-steady lang yung GMA tapos nakaboot lang. Ngayon, paano nga ba natin maiiwasan yung mga ganyan sira? Merong mga nagko-comment sa akin kung paano nga ba maayos yan. Yung mga ganitong sira, kailangan na talaga ng mga technician nito. Ngayon, paano nga ba natin maiiwasan yung ganitong sira? Simpleng paraan, bago natin patayin yung ating unit, dapat yan i-standby bago nyo hugutin yung saksakan. Yan, katulad nito, ganun nga yung ginagawa ng may-ari, kaya nagkaroon ng problema yung unit niya. Hinuhugot-hugot na lang ng basta-basta. Baka meron pang hindi nakakaalam ng mga ganitong sira, dapat alam nyo. Okay, ulitin natin ulit yung mga gumagamit ng mga ganitong unit, dapat i-power off muna natin bago natin hugutin para safe yung ating unit. Yung pangalawang tutorial natin, may nagko-comment din sa atin ng ganito May time daw na okay yung ating istasyon. Tapos may time na nawawala-wala. Yan, katulad nito. Yung mga ganitong problema, simpleng tutorial lang yan. Kunwari buo yung ating unit. May time na okay, may time na nawawala yung sounds, may time na nawawala yung video. Yan, dito sa wire lang gagaling yon. Pagka ganito ang sira, pagka ginagalaw natin at nasisira, may time na okay. Ang problema nito, yung mismong ating RCA na. Pagka ganito, kailangan na natin talagang palitan yung RCA. Kuha tayo ng bago. Yan. Ito yung nagiging problema niyan. Pagka ganyan yung problema. Okay, simpleng paraan lang to para matutunan yung mga nagsisimula. Papalitan natin yan. Color coding naman yan. Tapos, ikakabit natin din yun sa kabila. Papalitan na natin mismo yung ating wire para umokey siya. Yan. Yan. Okay na siya. Kahit nagalawin natin na hindi na siya mawawala. Ito yung lagi nagiging problema pagka ganun ang nangyayari. Okay? Pangalawang tutorial natin na yung wire lang ang nagiging problema. Yan. Okay na siya. Okay? Okay, yun sa pangatlong sira natin, yung nagkakaproblema yung kanyang power supply, nawawala ng power, o di kaya yung mga lumolobong kapasitor. Yan, no power siya, walang display, wala rin siyang video. Yung mga ganitong klase kasi talagang mahina yung kapasitor. Kadalasan nito lumolobo yung kanyang 1000 UF tsaka yung 470. Minsan naman nagkakaproblema yung mismong power supply niya. Pero ito, lobo lang yung capacitor nito. Kung hindi yan, yung isa naman. Pagka ganito, kailangan talaga natin palitan para umokey yung ating unit. Yan po, pwede rin naman natin maiwasan yan kahit papano at tumagal. Para maiwasan natin yan, ang gagawin lang natin pagka hindi ginagamit, yung mismong AC cord natin, huhugutin. Kadalasan ito yung nagiging problema. Kaya lumolobo. Pagka 24/7 yung nakasaksak yan, pwedeng lumobo yan dahil gumagana pa rin yung ating power supply. Kung hindi yung 1000, yung isa naman yung 470. Sa simpleng paraan na kahit papano tumagal, kahit na medyo mahina itong ating unit. Subukan ko munang palitan to para makita nyo na okay siya. Nung pinalitan natin, umokey na siya. Ito 1016 volts to. Yung kinabit ko, 1025 volts. Yan, kung pagmamasdan nyo, mas malaki siya sa kinabit ko.
Yan, 1025 siya. Kung ipapakita ko nga ay mas mataba siya, tapos mas malaki. Yan, pagka ganyan yung kinabit nyo, mas tatagal. Kahit dito sa 470, ganun din yung gawin nyo kung sakali na lumobo rin. Okay, ito pa yung isa. Yan, nakaboot lang siya. Tapos pag nag-on, kung mapapansin nyo, nag-stack up sa 47%. Yung ganitong sira, kasi pagka laging nagkakaganito, tapos sinuhugot nyo yung saksakan, pwede siyang mag-collapse yung ating memory. Ngayon, dapat ito, malaman nyo rin kung paano natin mariresolve. Para kung sakaling magkaganito, ay dire-diretso na. Okay, simpleng tutorial kung paano natin masolusyonan yung ganyang problema. Okay, base sa experience natin, yung mga ganitong problema, kadalasan yan dun nga sa antena nanggagaling eh. Ibig sabihin, mababa yung reception, kaya nagkakaproblema siya. Kung ang gamit nyo yung antena ng GMA Apollo Box, meron tayong F-type na RG6 coax cable to na female to female. Yung connector to, no, yung pwede natin gamitin para maidugtong natin. Ngayon, kunyari, ito yung antena ng GMA Apollo Box. Tapos ito yung kinakabit natin dito. Diba? Para magkaroon ng istasyon. Ngayon, idudugtong natin itong connector. Ang gagawin natin dito para mas tumaas yung antena natin. Kasi yung kadalasan nagiging problema nito, pag mabababa nga yung antena, pagka humihingi ng auto-update, ay nakakaproblema. Ngayon, ito yung pwedeng solusyon. Yan, meron tayong dinugtong. Kunwari mahaba itong wire na to. Naglagay tayo ng antenna plug, no? Yan. Kabilaan, merong antenna plug yan. Tapos, idudugtong natin yan sa antenna connector. Para maging extension. Yan. Tapos yung nasa kabilang dulo naman nito, yan, ilalagay naman natin ulit dito. Pagka nailagay na natin yan, itaas nyo na lang yung antena nyo para maiwasan natin yung mga ganun sira, yung mga humihingi ng auto-update. Okay, yung isa pang problema, yung sa mga remote control. Yung mga nababagsak, iwasan natin para hindi rin masira. Mas the best kung lalagyan nyo ng plastic para hindi rin nababasa. Okay? Tapos yung mga battery nito, yan, katulad nito, China yung mga battery. Mas maganda kung everready yung gagamitin nyo. Pagka tumatagal kasi yung mga ganito, kaya napapabayaan, nasisira yung mga terminal. Kadalasan niya kinakalawang. Pwede rin naman yung ganito, basta tignan nyo kung medyo nagkakaroon na siya ng tubig, palitan nyo na ng battery o kaya pupunasan pa rin natin. Ngayon yung isa pa, kadalasan yung mga bata na kagalaw-galaw to, yan yung kadalasan nagiging problema, kaya nababagsak, kaya minsan naglulus yung connection. Kahit anong remote, kahit na hindi ganitong GMA Apollo Box, ang kailangan natin dito, plastikan natin para safe. Minsan kasi nababasa yan, nagkakaroon ng problema yung mga pad. Kaya nagkakaproblema yung mga pindutan. Okay? Yung huli nating tutorial, yung mga nababasa yung antena. Ngayon, paano nga ba natin masusolusyonan yan para hindi rin masira? Ngayon, dito sa mismong antena na to, dahil galing yan sa labas eh. Pagka galing yan sa labas, kadalasan natutuluan ng tubig. Pagka yung umuulan, ito kinakalawang, kaya nasisira yung Apollo Box natin. Ngayon kung pagmamasdan nga natin to, galing yan sa labas, yan, may nangyayaring ganyan. Kaya sinishare natin kung paano natin masolusyonan. Ano? Dapat dito, pagka nasa labas yan, pwede nyo lagyan ng, ipopold lang natin para yung tubig hindi siya dediretso sa mismong Apollo Box. Pagka kasi dumiretso yan, sigurado masisira yung Apollo Box natin. Kadalasan nawawalan ng istasyon, kaya sa simpleng paraan na may share din tayo. Pwede rin yung plastic. Tatali lang natin yan din sa mismong wire ng antena. Para kung sakaling umulan, ito yung mag-i-stop sa kanya para dito siya tumulo. Kumbaga hindi siya dediretso sa ating unit. Ngayon simpleng paraan to,
para hindi siya masira ang ating unit. Kahit na ordinaryong TV, pwede nyo gawin to. Okay? Yan, pwedeng plastic, pwede nyo i-fold para hindi dumiretso sa inyong bahay. Kasi pagka nabasa yung unit natin, sigurado masisira yon. Yan, ito kasi nakalabas yan. Diretso yung tubig natin dyan pagka nagkaroon ng ulan. Okay, simpleng tutorial pero sure naman po may napulot kayong idea sa ating ginawa. Maraming salamat po.